초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Guys, for today's video, we're gonna talk about a movie about Hamog directed by Ranston Hoover. So, yung movie is about sa apat na bata na nakatira sa ilalim ng tulay ng Ilog Pasig. So, para mabuhay or para labanan yung kahirapan na kinakaharap nila at makakain sa pang-araw-araw, nag-i-snatch sila sa mga taxi driver or kahit anong mai-snatch nila na pwede nilang ibenta. Then one day, nakakita sila ng taxi driver na pwede nilang snatch or kuhanan ng pera. So, nag nag nagplano sila. So, nag-split sila into two group. So, the first group is Moy and Rashid. So, sa first group, sila yung manglilito sa taxi driver para mas-snatch ng second group, which is Jinky and Tisoy. So, ang ginawa ng first group, which is Moy and Rashid, niyugyug nila yung likuran ng kotse ng taxi driver. So, lumabas ngayon yung taxi driver para habulin sina Moy and Rashid. So, ang ginawa ng second group, which is Jinky and Tisoy, kinuha nila yung pera na kinita ng taxi driver. So, ngayon nakita sila ng taxi driver. Then, sila ngayon yung hinabol, which is nakuha niya si Jinky. So, dinala ngayon nung taxi driver si Jinky sa DSWD para i-surrender. But the DSWD called his mother, but his mother wala siyang pakialam doon sa bata. So, ang ginawa ngayon nung taxi driver is isoli niya dapat yung bata sa family niya. Ang ginawa ngayon nung taxi driver is dinala niya si Jinky sa bahay nila. But yung nanay ni Jinky is pinagtabo yan siya and sinabi na wag nang magpapakita sa kanya or wag nang uuwi pa doon sa bahay nila. So, ang ginawa ngayon ng taxi driver is dinala niya si Jinky sa bahay nila para gawing katulong. So, the second part of the story is about Moy. So, nung tumatakba sila, hindi nakita ni Moy na may paparating na sasakyan. So, ang nangyari is nasagasaan siya. Then, nung dinala siya ni Rashid sa ospital is dead on the spot na siya. So, dinala siya sa morgue, but hindi siya mailabas ni Rashid sa morgue kasi wala siyang pambayad ng purinarya, wala siyang pambayad sa embalsamo, wala siyang pambayad sa hospital bill. And nung nanghingi siya ng tulong dun sa nakasagasa kay Moy, is nalaman niya na underage pa pala siya. So, underage pa pala yung driver na nakasagasa kay Moy. Kaya ang nangyari is wala din siyang nakuhang tulong. So, yung nakasagasa kay Moy is underage nga and then wala din siyang maibigay na tulong or financial kay Rashid. So, ang ginawa ngayon ni Rashid is pumunta siya sa DSWD and sa municipal para humingi ng tulong para mailabas si Moy. So, ang ginawa ng chairman is tinulungan niya si Rashid na ilabas si Moy sa morgue, mahabili ng kabaong and then maimbalsa mo siya. So, hindi na siya hindi na siya hindi na siya pinagtagal, nilibing na agad siya. So, pagkalibing kay Moy, the third part of the story is about Rashid, kung saan nakita na parang mabaliw-baliw siya sa
pagkawala ni Moy, pagkawala ni Jinky, kasi nga hindi niya alam kung saang lugar na napunta si Jinky. So, parang bumabalik sa kanya yung mga nangyari. And the part is about Tisoy. So, si Tisoy naman is kahit saan siya magpunta, lagi niyang nakikita si Supergirl. So, the cinematography of the video or the movie is for me, parang kulang siya kasi parang lagi siyang black lang. So, parang kulang sa lightning and matagal bago masundan yung mga pangyayari, or what I mean is mid-air siya, or nananatili siya sa ere bago sundan ng panibago pang scene. So, for me, parang kulang pa rin siya. So, nalaman ko na yung indie film na yon or movie na yon is kulang sa budget. So, para sa ganon, mas maganda pa rin siya kasi naitawid niya yung story. So, I salute the director, the cast, and the production. Even though na yung mga lighting nga medyo nakukulangan ako, but overall, it's beautiful. The social relevance or nilalaman ng movie is about sa kahirapan. So, pinapakita ng movie na yon yung kahirapan na parang hindi masyadong napapansin ng gobyerno. And pinakita din ng movie na yon kung ano yung mga ginagawa ng mga kabataan para lang may pangtustos sila sa pang-araw-araw nila. So, wala silang choice kundi magnakaw kasi nga parang sa kahirapan hindi sila makapag-aral, hindi sila makatungtong sa school kasi nga parang kulang sila sa financial. So, sa pamamagitan ng story na yon is pinapakita niya yung mga different part ng kahirapan na pwedeng solusyonan ng gobyerno.